Amen. Purihin po Panginoon. Hallelujah. Magandang araw po sa lahat. At salamat sa kanang grasya. Ako sana ay muli po nakapagbahagi po ng kanyang salita. At gusto pong ibahagi po sa inyo, no? Isa pong encouragement, pagbibigay kalakasan po no, sa ating mga kapatid, sa lahat po na makarinig, makabot po ng kanyang salita. Amen. Doon po sa book of Philippians, no? Chapter 4, verse 13. Amen. Sabi po doon, I can do all things through Him who strengthened me. Amen. Sa ibang version po, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Prayin po Panginoon, ito po isang encouragement or pagbibigay po ng kalakasan ng sa ating mga kapatid, lalo na po sa mga nanghina, no? Nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Isa po sa mga example po is si Apostle Paul, no, na kung saan ay siya po ay nakaranas ng hirap, no, ng kipighatian, no. Kung babasahin po natin yung verse 12 po nito, no, tinestify niya po na kung saan ay siya po ay nakaranas ng paghihirap, no, ng kasaganahan, no. Lahat ng bagay po na ay kanyang naranasan, no, lalo na sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At si Apostle po ay siya po isa sa mga tao na binago ng ating Panginoong Diyos at siya rin po yung isa sa mga disipulo na ginamit mightily ng ating Panginoon. Kung makita po natin, no, siya, isa po sa kanyang mga isinulat ay isa po sa maraming book na na-compile po, no, sa mga sulat ni Apostle Paul. Example po, no, sa Romans, no, sa Corinthians, amen. Dito po sa Philippi or sa Philippians, amen. Ito po yung isa sa mga sulat ni Apostle Paul kasama po ng kanyang mga kapatid na naglilingkod ng mga disciples. Amen. At purihin po Panginoon, no, ito po isang patunay na pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon po ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay po ng kapangyarihan, no, na kung saan ay magawa po natin, no, yung mga pinapagawa ng Panginoon. Lalo na po sa ating mga leader ng simbahan, no, mga pastor, no, mga naghahayag ng salita ng Diyos, no, pumupunta sa iba't ibang lugar, no, para maghayag po ng salita, no, sa mga nagdi-disciple, ng mga kapatid, lalo na po sa mga kapatid na bago pa lang po yung pagkilala sa Panginoon, pagtanggap, no, yung bago pa lang po yung binuksan ng kanilang puso, no. Ito po ay isang mensahe, no, na kung saan ay sa buhay ni Apostle Paul ay dito po ay kung saan ang ating Panginoon ay patunay na siya'y buhay, siya'y makapangyarihan. Amen. Siya po ay tapat sa kanyang lingkod, lalo na sa kay Apostle Paul, no, na kung saan nung una siya po isang Pariseo at isang tao rin po na nagpi-persecute sa mga mananampalataya at hindi lang pini-persecute kundi pinapatay pa, no, yung mga mananampalataya, lalo na po yung mga naghahayag, yung mga disciple ng ating Panginoong Hesus, no. Marami po silang napapatay, no, inuusig, no, kung saan-saang lugar, no, para lang matigil yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ganun po yung ginagawa ni Apostle Paul nung hindi pa po siya nakakilala sa Panginoong Hesus, nung hindi niya pa po na-encounter, no. Kung kayo po ay magbasa ng salita ng Diyos sa New Testament, si Apostle po ay encounter niya po yung Panginoong Hesus, no, doon po sa daan na kung saan ay papunta po siya ng Damascus, no, para hulihin or pigilan yung mga disipulo na naghayag ng salita ng Diyos at saka i-persecute, lalo na po doon sa mga Hudyo na sumampalataya sa Panginoon. Ganun po yung mission ni Apostle Paul na matigil, no, at mahuli or mapapatay po yung mga disipulo, no, na naghayag ng salita ng Diyos. Yan po, yan po makita po natin na wala pong imposible kung ikaw po yung nakarinig po ng mensahe pong ito, no. Wala pong imposible yung na ikaw po ay mabago, no. Ikaw po ay bago ng landas ng buhay, no, kung saan ay sa Panginoon po, ang lahat po ay wala pong imposible, kagaya po ni Apostle Paul, no. Kung mas higit pa po yung kanyang naranasan, no, sa iyo po, kung ikaw po ay hindi naman ganoon ka lala yung iyong ginagawa, no,
pagpatay, no, pagpe-persecute ng ibang tao, no. Tignan mo na lang, no, kung anong buhay ni Apostle Paul noon. Kaya ganun po, no, wala pong imposible sa tao pong willing or bukas yung kanyang puso, no, na tanggapin yung ating Panginoong Hesus at sumunod, maglingkod po sa Kanya. Kagaya, halimbawa lang din po sa akin din, no, halimbawa na kung saan ay binago rin ng Panginoon, no, sa kanyang grasya, sa kanyang pagkilos, no, na kung saan ay dun ko rin naranasan, no, na tunay po na tapat po yung ating Panginoon, tunay po na nandyan po yung kagalakan, no, na hindi mababayaran ng sanlibutan ng mundo pong ito, no. Yung paglingkod po sa ating Panginoon, yung pagsunod po sa Kanya, no, kung saan ay hindi mababayaran ng iPhone, no, ng mga magagarang sasakyan or mga bagay dito sa mundo na hindi po natin makakamtan, no, kung ikaw po ay nasa Panginoong Hesus. Dahil nga po, bibigyan niya ka po ng kapahingahan, no, sa lahat po ng iyong mga nararanasan sa buhay, no. Ipoprovide niya po yung pangangailangan kung ikaw po ay naging tapat sa Panginoon, no? Kung ikaw po ay faithful sa Kanya, inuuna mo po yung Kanyang gawain, no? Yung paglilingkod sa ating Panginoon, na kahit nagtatrabaho ka, andyan pa rin yung paglilingkod mo sa Kanya. Kaya dito po, no, lalo na po sa ating mga kapatid na naghahayag ng salita ng Diyos, ng mga pastor, no? Marami pong iba na gumigive up, no, or nagsosurrender, no, tumitigil sa paglilingkod dahil nga po sobrang sila po ay nahirapan, no, kahit nga po sa mga provision, no, sa mga pagkain, sa daily nila ng pangailangan. No. Pero yung Panginoon ay nandyan po, nagbibigay sa atin ng encouragement, no, sa lahat ng manggagawa niya, na kung saan ay pagkakaloob ng Panginoon, no, yung ating mga pangailangan, ang yung mga pangailangan, kung kayo po ay patuloy na sisik or naglilingkod sa Panginoon. Yun lang po, no, kung saan ay panghawakan po talaga natin yung salita ng Diyos. Kasi kung meron pong pagdududa sa atin, no, sa kay naglilingkod, no, sa mga salita ng Diyos, talagang ang resulta po niyan ay kay manghina, no, ikaw ay ma-disappoint, no, ikaw ay titigil, no, at tumingin doon sa mga bagay na nais po ng iyong laman, nais po ng iyong desire, no, na hindi po desire ng ating Panginoon. But yung ating Panginoon, no, kung atin lang pang hawakan yung kanyang mga salita, no, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Lalo na po, no, kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, mawala man tayo dito sa mundo, no, pero yung pangako ng Diyos, no, patuloy po tayong maglilingkod sa Kanya. Diyan po yung bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon sa iyong paglilingkod, no. Lagi po nating tignan, no, yung gantimpala, yung pagpapala ng Panginoon dun sa buhay na walang hanggan, na kung saan ay yung pagpapalang iyon, no, ay hindi po matutumbasan ng mga bagay dito sa lupa. Okay? Na ating nararanasan or nakikita sa ibang tao, no. Ayun po, encouragement sa lahat ng mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon, na nahirapan, no. Panalangin po natin at pagkatiwala ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, lahat po nandito sa mundo ay mararanasan po natin ang hirap ng buhay, no. Lalo na po pag ikaw ay mananampalataya na, no, iba na po yung way, no, of living, no, yung pag-iisip, ang iyong mga gusto sa buhay, no, dahil nga ay nandiyan na po yung ating Panginoon nagda-direct. Amen. Kaya yun po, no. At encourage din sa mga mananampalataya, no, sa mga member ng church, na panalangin po natin mga pastor, no, mga leader ng simbahan, dahil nga po sila po ay may mga kahinaan din, no, na instead na sila ay ating pag-usapan, no, or kutyain, no, kundi encourage natin, ipanalangin kung may mga kahinaan man sila sa buhay, no, may mga pagkukulang, no, suportahan po natin, dahil nga po yung utos ng Panginoon, ang lahat po ng kanyang kamad ay hindi lang po mananatili sa mga disciple or sa mga pastor or sa mga leader ng simbahan, kundi pati na po sa mga member, no, sa lahat po ng kapatid, no, na ituro ang lahat ng kung ano yung tinuro ng Panginoon sa kanila. At makikita po yan sa Matthew, no, kung saan ay ating Panginoon ay strongly na kinamad niya, no, ng lahat nga itinuro niya sa kanyang mga disciple ay dapat din nila ituro sa mga kapatid, no, sa mga mananampalataya. Kaya yun lamang po. God bless po sa inyong lahat. Amen.